Cassandra's POV. Anong magagawa ko kung tatakbo yung mga kapatid mo? Irap niyang sabi sa akin. Because you tell Margie that you eat dick. Madiin kong wika sa kanya. Kas, anak, can you stop fighting with Brian and your marriage is about to begin? Wika ni Mommy na ikinakunot ng aking noo dahil kailan pa nila nakilala si Honey. Pero bigla akong nagulat nang makita ang isang babae na hinila ang mga kurtina na nakadisplay sa daan ko. Mom, who's that? Inis kong wika kay Mommy dahil sa ginawa ng babae. Pero bago pa nakasagot si Mommy ay sumunod na sa babae ang kapatid kong si Carla at Margie, pati isa pang babae na halatang kaedaran lang din nila. Bilisan nyo, itali natin. Sigaw ng babae na agad nilapitan si Honey. Pansin ko naman ang pagkagulat sa kanyang muka. Hoy, ano ginagawa nyo? Sigaw niya habang pinagtutulungan siya ng apat, kaya lumapit ako sa kanila para awatin sila dahil ang isang babae ay mahigpit na hinawakan si Honey sa kamay. Carla, Margie, what are you doing? Can you stop? You are hurting him. Sigaw ko sa kanila. Ate, wika ni Margie habang nag-iisip. Carla, ano nga yun sa English? Tanong pa niya sa kapatid ko. Tay, sambit nito. Yes, Tay, because he eat dick sa asawa. Ano yun? Tanong ulit ni Margie. Tagalugin mo na lang. Wika naman ng babaeng may hawak sa kamay ni Honey. Damn, ano ba tong kaguluhang ginagawa nila? Hoy Margie, bruha, pakawalan niyo ako. Sigaw naman ni Honey sa kanila. Damn, what are you doing guys? Can you take your wives here? Sigaw naman ni Marcus habang papalapit si Enrico, Harris at pinsan nitong si Red. May isa pa silang kasama na kamukha ni Harris. Baby, ano bang ginagawa niyo? Wika ni Red sa isang babaeng may hawak sa tali ni Honey. Kakainin daw nitong dick mo, Red. Sagot nito na ikinakunot ng noo ni Red. Dude, how many times I told you that later I give you a man? Wika ni Marcus sa naiinis na boses. Kumunot naman ang aking noo dahil sa kanyang sinabi. Marcus, can you not do that? He's not a woman, kaya wag mo siyang bigyan ng lalaki. Inis kong sabi sa kanya at nilapitan naman niya ako. Kinuha mo na nga sa akin si Papa Marcus. Pipigilan mo pa siya? Paano mo nagawa sa... Aray! Sigaw niya nang hampasin ko siya. Itali niyo yan na mabuti at wag niyo nang pakawalan. Utos ko naman sa mga kapatid ko at sa kasamahan nila. Honey, are you joking? Don't do this to me. Ay! Sigaw ni Honey nang hilain siya ng mga ito. Napailing naman si Marcus at Enrico sa ginawa ko. Bumalik ka na doon at ikakasal pa tayo. Utos ko kay Marcus habang napakamot ito ng ulo. Brian, POV. Mga walang iya. Pakawalan niyo ako, mga bruha kayo, mga pangit. Sigaw ko sa mga kapatid ni Cass habang hawak nila ako ng mahigpit. Kaloka, ang lalakas ng mga bruha lalo na may hawak sa aking kamay. Hoy, mas pangit ka sa amin dahil nangangain ka ng dick. Sigaw naman ng bruhang si Margie sa akin. Kahit kailan talaga hindi siya magpapatalo sa akin. Kaya pag makawala ako dito, gagasain ko sa kanyang harapan si Papa Harris. Napapangiti naman ako sa aking naiisip habang pinaupo nila ako at itinali. Higpitan niyo ng mabuti para hindi makawala. Utos pa ng isang kasamahan nila. Hindi ko siya kilala dahil si Carla lang ang pinakilala sa akin ni Marcus kaninang umaga. Oo Irene, hindi na ito matatanggal. Wika naman ng isa pang babae. Kapag tititigan naman ng husto ang babaeng nag-uutos ay para itong kilos lalaki. Dapat nagpalit na lang kami. Duh. Masakit ba? Napatingin naman ako sa babaeng nagtali sa akin. Maganda siya at mukhang mabait. Utuin ko kaya to para makawala ako. Yes, ang sakit ng kamay ko. Wika ko sa nag-iiyak na boses. Napansin ko naman ang pag-aalala sa kanyang muka, kaya napangiti ako. Pero napansin ko naman si Margie na kanina patitig na titig sa aking gitnang hita. Damn, ano kaya ang nasa isip nito? Hawakan ng akin? Napakunot naman ako ng noo nang may ibinulong ito sa mga kasama niya at tumingin din sila sa gitnang hita ko. Oh my gosh, baka binabalak nilang gahasain ako. No! No! Hindi ito maaari. Dahil ang mga asawa nilang gusto kong matikman at hindi sila. Charot, charot. Hoy, ano ginagawa niyo? Sigaw ko nang umpisahan ni Margie na tanggalin ang pantalon ko. Manahimik ka, honey.
Titingnan lang namin kung tatlong dick mo. Wika ng bruha sa akin. Baka dahil sa mga kinain niya kaya lumipat sa kanyang iba. Wika naman ng babaeng parang tomboy kung umasta. Anong pinagsasabi niyo? Wala akong dick. Wika ko at agad naman silang tumingin sa akin. Anong wala? Bakit tatlong anak niyo ni ate? Takang tanong ulit ni Margie sa akin. Ito talagang pasimuno sa kanila. Kapag makawala talaga ako, siya ang una kong sasabunutan. At panghuli ang walang hiyang Cassandra na yun. Dahil pagkatapos niya akong pagtaksilan at agawin ng lalaking may gusto sa akin, ipinatali niya ako sa mga alipores niya. Uy, tingnan niyo, may dugo siya. Wika ni Margie kaya napakunot ang aking noo habang tumingin sa ibaba ko. Dahil paano ako nagkaroon ng dugo. Pero bigla namang namilog ang aking mga mata. OMG! Dalaga na ako! Sigaw ko na ikinatingin nila sa akin. Anong dalaga? Binata ka. Wika ulit ng tomboy sa akin. May matres ka katulad namin? Tanong naman ni Carla sa akin na ikinatango ko. Napansin ko kasi na mabilis din mauto ang kapatid ni Cass. Yes, kaya pwede mo ba akong pahiramin ang asawa mo? Wika ko sa malanding boses sa kanya. Huwag kang pumayag, Carla. Cassandra's POV. Pagkatapos ng kasal namin ni Marcus ay agad niya kaming pinalipat sa bago niyang bahay. Akala ko dati ay doon sa bahay na pinagkulungan niya sa akin dati niya kami dadalhin. Pero nagulat ako ng isang mansyon ng pagdalhan niya sa amin. Wow, Daddy! It's so big a house! Will we live here? Tuwang tanong ng anak naming si Andrea. Yes, baby, this is our new home. Ngiting sagot naman ni Marco sa anak namin. But why do we even need to move, Dad? Tanong ni Carl sa ama niya. Because that's far from the city, baby. Wika ni Marcos na ikinakunot ng noo ni Carl. Ayaw na ayaw kasi niya na tawagin siyang baby. Duh, he's not a baby, okay? Wika naman ni Brian sa malanding boses. Alam niya kasi na ayaw ni Carl na binibaby ito. Nailing na lang ang asawa ko sa kanya. When they decided to move ay isinama namin si Brian. Ayoko kasing maiwan siyang mag-isa sa bahay. At hindi na rin kami sanay na wala siya. For me, he's my brother. He also makes me feel the love of an older brother. Even when I insulted him, he was not angry at me. At kahit sa pagbabawal ko sa kanya na magkaroon ng boyfriend. Nang maipark ni Marcos ang sasakyan ay mabilis siyang umikot at pinagbuksan ako ng pinto. Bumaba na rin si Honey at binuhat si Carl at inilabas ng sasakyan. Welcome home, Iha! Napalingon ako nang makilala ang boses ni Manang Odette. Hindi ko naman mapigilang mapaluha at yakapin siya. Namiss ko rin si Manang. Salamat po, Manang. Wika ko kay Manang at kumala sa pagkakayakap sa kanya. Sila na ba ang mga anak niyo, Iha? Ngiting tanong niya sa akin habang nakatitig sa tatlo kong anak. Opo, Manang. Ani ko sa kanya. You only hug Odette. How about us? Napatingin naman ako sa isang babaeng nagsalita at biglang namilog ang aking mga mata nang makilala ko ito. Si Tita Lauren, ang mami ni Marcus. At katabi naman niya si Tito Fred, na daddy ni Marcus. Noong kasal kasi namin ay hindi ko sila nakausap dahil sa pinagagawa ng mga kapatid ko kay Brian. I'm sorry, tita. Wika ko at agad na humalik sa kanyang pisngi at ganon din ang ginawa ko kay Tito. Why are you call me tita, Iha? You're Marcus' wife. And then you call me aunt? Wika niya sa nagtatampong boses. Babe, call her mom. Ngiting wika ni Marcos habang pinulupot sa aking bewang ang kanyang braso. How are you, Mommy? Napalingon naman kami kay Brian dahil sa kanyang sinabi na ikinatawa ni Mommy. Mamita, I miss you! Wika naman ni Andrea habang itinaas ang mga kamay. Sa kanila kasing tatlo siya ang laging nagpapabuhat. I miss you too, dear. Wika ni Mommy habang buhat ang anak ko. Hindi ko namang mapigilang mapangiti habang nakatingin sa kanila. And how are you too? Tanong naman ni Mommy sa dalawa ko pang anak. We are good too, Lola. Sagot ni Bral sa kanya na ikinakunot ng noo ni Mommy. Bral, how many times I told you that call me Mamita, not Lola? Wika ni Mommy kay Bral kaya napapangiti ako. Just accept that you are old, hon. Ngiting wika ni Daddy habang binuhat ang dalawa kong anak at pumasok na sila sa loob. Napatingin naman ako sa asawa ko nang pisilin niya ang aking bewang. Marcos, ano ba?
Madiin kong wika sa kanya. Che, makapasok na nga. Nakakainis naman kayong dalawa. Maktol pang wika ni Brian habang papasok na rin sa loob kasama si Manang. Why you always call my name and not our endearment? Wika naman ang asawa ko sa nagtatampong boses, kaya inangat ko siya ng tingin. Ano bang endearment natin? Asar ko namang tanong sa kanya. Why you forget? And I always call you that. Tapos nakakalimutan mo. But Brian, you always call him honey. Kunot noon niyang sabi sa akin, kaya napapailing ako. How can I not call him honey? That's his name. Ani ko na ikinalingon niya sa akin. What do you mean? I know his name. Wika niya sa nagtatampong boses. Kasi honey ang palayaw niya. Niting wika ko sa kanya. Really? Kunot noo pa niyang tanong sa akin kaya tumango ako. Marcos! Napalingon kami nang may tumawag sa asawa ko at hindi ko naman mapigilang mainis nang makilala ito. Shit! Paano naman nakapasok dito ang babaeng to? Myra, how are you? Ngiting wika naman ng magaling kong asawa. I miss you, that's why I'm here. Because, why are you missing my husband? Madiin kong wika sa kanya sa huli kong sinabi. Napansin ko naman ang pagkagulat sa kanyang muka. Are you so desperate to say your husband is Marcos? Insulto niya pang sabi sa akin, ang sarap na talagang sugurin at sabunutan ng babaeng to. Myra, she's my wife. Wika naman ang asawa ko na ikinahinto niya sa paglalakad papunta sa amin. Marcos, are you kidding? Nagpapatawa ka ba? Did you forget that she ruined us before? Aniya. Yes, but I already forget it, Myra. And I love her. Wika ng asawa ko na ikinatuwa ko. Ang sarap talaga pakinggan ng salitang mahal niya ako. Dati pangarap ko lang na marinig yun mula sa kanya. Ngayon nagkakatotoo na. Damn, Marcos! Don't joke me like this. Alam kong ako ang mahal mo. Simula pa noon, kaya don't fool her that you love her because you're not. Sigaw niya na ikinainis ko at hindi ko naman na napigilan ang sarili kong sugurin siya. You are shameless! You were the first to snatch Marcos from me. Wika ko habang sinabunutan siya. Babe, stop that. Myra, can you accept that I never love you? And Cass is already my wife. Sigaw naman ni Marcos sa amin. Go, honey! Ay, ang galing mo! Sige, ipasubsob mo pa ang mukha ng bruhang yan! Dinig ko namang sigaw ni Honey Brian sa akin. Pero bigla ko nalang naramdaman na nakalutang ako sa ere. Ibaba mo ako, babe! I will consume that woman's hair! Sigaw ko kay Marcos habang binuhat niya ako. Marcos, don't do this to me! I love you! I really love you! Sigaw pa ni Myra sa asawa ko. Sa inis ko naman sa kanyang sinabi, hinalikan ko sa labi ang asawa ko. Ngayon, ipapakita ko sa kanya kung ano ang nararamdaman ko noong inagaw niya sa akin si Marcos. I hate you! I hate you all! Sigaw niya pa sa umiiyak na boses. Hindi ko naman maiwasang mapangiti. You still silly, baby. Ngiting wika naman ang asawa ko. Pagkatapos namin mag-dinner ay hinatid ni Marcos ang mga bata sa kanilang room. Nang makatulog na ang mga ito ay agad na siyang bumalik sa aming room. Babe, what are you doing? Tanong ko sa kanya habang nasa likuran ko siya. Panay kasi ang paghaplos niya sa aking hita at paghalik sa aking batok. I want you now, babe. Bulong niya sa aking tenga. Bigla ko namang nararamdaman ng pag-aapoy ng aking katawan. Can you wait, babe? I haven't finished fixing my clothes yet. Wika ko naman sa kanya dahil nilalagay ko pa ang mga damit ko sa damitan niya. That can be later, babe. Ako muna ang unahin mo. Wika niya habang ipinasok sa loob ng damit ko ang kanyang kamay. Babe, teka lang. Wika ko sa nahihirapan na boses dahil sa kanyang ginagawang paghaplos sa aking balat. Binuhat niya naman ako at dinala sa kama. Hinubad niya ang kanyang damit at agad pumatong sa akin. Siniil niya agad ako ng halik sa labi. Pero napahinto kami nang may kumatok sa pinto. Babe, open the door. Wika ko dahil parang bingi si Marcos. Patuloy pa rin ito sa kanyang ginagawa. Babe, ano ba? Hanay ko sabay tulak sa kanya. Damn it, who is this nuisance? Wika niya sa naiinis na boses habang tumayo at isinuot ang kanyang damit. Daddy! Sigaw agad ni Andrea nang buksan ni Marcos ang pinto. Why are you here, baby?
Rinig ko namang tanong niya sa anak namin. Hindi sila makatulog kaya dito kami matutulog. Wika ni Honey Brian at agad pumasok sa loob ng aming room. What? Are you kidding, dude? Sigaw naman ng asawa ko kay Honey habang tumabi na ito sa akin. What are you doing here? Madiin ko namang tanong sa kanya habang nasa tabi ko na siya. Matutulog. Sambit niya habang niyayakap ang unan. Manggugulo ka lang. Bulong ko naman sa kanya na ikinatawa niya. Buti alam mo. Wika niya sabay yakap sa anak kong si Bral. Kainis talaga tong baklang to. Marcus, POV. Hindi ko mapigilang mainis at makaramdam ng sakit ng aking pusot. Nang hindi natuloy ang labing-labing namin ng asawa ko. Shit, matapos ng kasal namin ay hindi na ako makatabi sa kanya dahil sa mga anak namin at kay Brian. Shit, why I can't sleep without my wife? Kung hindi lang ito bakla ay matagal na itong nakatikim ng bugbog sa akin. Daddy, are you okay? Why do you seem to be hurting? Tanong pa ng anak kong si Andrea habang buhat ko ito. Yes baby, I'm sick down there. Wika ko sa bayo ko sa aking tiyan. Napansin ko naman ang pag-aalala sa kanyang muka. Really, Daddy? Just drink medicine. Wika niya habang hinawakan ang aking noo. Only her mom can cure it. Wika ko sa kanya sabay halik sa kanyang pisngi. Napansin ko naman ang pagkunot ng kanyang noo. Anyway baby, why did you wake up earlier when you were asleep? Tanong ko sa kanya dahil tulog na sila kanina bago ako lumabas ng kwarto nila. Yes, Daddy Brian, wake up us. Wika niya na ikinakunot ng aking noo. Shit, talagang ginagalit niya ako. Magantihan nga. Napansin ko ng tulog na ang anak kong si Andrea habang nakasubsob ito sa aking dibdib. Kaya nilagay ko ito sa tabi ng asawa ko. Sinamaan ko naman ng tingin si Brian dahil pangiti-ngiti pa ito sa akin. I gave you someone. Ngiting wika ko sa kanya. Agad naman itong tumayo at inilagay ang kanyang isang daliri sa kanyang labi. Kaya napailing ako. Takot kasi siya na marinig ni Kas ang sinabi ko. Dahil baka pagbawalan na naman siya. But I changed my mind because you ruined our honeymoon. Bulong ko sa kanya. Ano ba naman, dude? Huwag ka na magtampo. Ilipat ko ng mga bata sa room nila. Ngiting wika pa nito sa akin. Ang bilis na binuhat ang dalawa kong anak. Kaya binuhat ko na rin si Andrea para ibalik sa kwarto nila. Napapangiti naman ako habang nakatingin sa tulog ko ng asawa. Shit, sa wakas. Matutuloy na rin ang honeymoon namin. Pagkatapos kong mailagay si Andrea sa kamay, agad akong lumabas. Dude, kailan yung sinabi mo? Wika ni Brian sa natutuwang boses, kaya napailing na lang ako sa kanya. Don't worry. Tomorrow, I'll introduce you to him. Ani ko. Ay, thank you so much, Papa. Marcus, mwah. Tili niya pa habang nag-flying kiss sa akin. Napailing na lang ako sa kanya at pumasok na sa room namin ng asawa ko. Napapangiti naman ako habang nakatingin sa kanya ng mahimbing na natutulog. Hanggang ngayon, hindi ko lubos akalain na ang babaeng kinaiinisan ko noon ay minahal ko ngayon. Tumabi ako sa kanya at hinalikan ng kanyang labi. Shit, ang sarap talaga halikan ng asawa ko. Ito rin ang isa sa mga namiss ko sa kanya. Ang matamis at malambot niyang labi. Ang makinis at maputi niyang balat na nagpapabaliw sa akin dati. Kaya hindi ko mapigilan ang sarili kong angkinin lagi siya. Pumantay ako sa kanya at hinalikan siya sa kanyang labi. Babe, saan ang mga bata at si Honey? Kunot noon niyang tanong sa akin. I moved them into their room. Wika ko habang humahaplos ang aking mga kamay sa kanyang balat. Really? How did you do that, babe? Alam ko matigas ang ulo ni Honey at hindi mo agad yun mapapasunod. Takang tanong niya sa akin. Basta babe, lumabas siya. Wika ko habang tinatanggal ang kanyang damit. Napapatinghala naman siya ng halikan ko ang kanyang leeg at ang isa kong kamay ang naglalakbay sa kanyang mga balat. Bumaba naman ang aking halik at sinakop ang kanyang balikat. Kinabukasan nagising akong wala na si Kas sa aking tabi. Kaya mabilis akong tumayo at tinignan ng mga anak namin sa kanilang room. Pero pagbukas ko ng pinto ay wala na sila roon. Kaya nagmamadali akong bumaba. Manang, did you see my wife? Tanong ko nung nakasalubong ko si Manang Odette. Nasa kusina sila, sir. Naghahanda ng almusal.
Wika niya na ikinakunot ng aking noo. Dahil bakit ang asawa kong naghanda samantalang marami namang kaming katulong dito? Daddy! Sigaw ng mga anak ko nang makapasok ako ng dining. Fafa, wag mo naman akong akitin. Tiling wika naman ni Brian. Napapailing na lang ako sa kanya dahil nasanay na rin ako sa bunganga niya. Babe, why did you come out wearing that? Do you know na may malanding bakla rito? Madiin pang sabi ng asawa ko na ikinairap ni Brian. I'm sorry babe, I'm just afraid that you left me. Wika ko sabay yakap sa kanya at halik sa kanyang labi. Dad, get a room! Kunot noon namang wika ng anak kong si Carl, kaya napailing ako. Daddy, give us little sister and brother! Wika ni Andrea na agad ikinakunot ng aking noo. Dahil saan niya naman nakukuha ang ganoong ideya? Baby, who told you that? Tanong ko sa kanya. Nilapitan siya. Daddy Brian told us last night that if you loving with mommy, you give us little siblings. Tuwang wika pa ng anak ko, kaya nilingon ko si Brian na tuwang-tuwa pa. Why did you told that to them? Tunot-noo ko pang tanong sa kanya. Ang gusto mong sabihin ko, Fafa, na tayo ang gagawa? Aray, honey! Tili niya pa ng kurutin siya ng asawa ko. I don't want a little siblings, Dad. Wika naman ng anak kong si Bral, kaya kinalong ko ito. But why, baby? Tanong ko naman sa kanya nang yumakap siya sa akin. I don't want mommy and daddy to turn your attention to our new brother or sister. Iyak pa niyang wika, agad namang lumapit sa amin si Cass at Brian. Baby, don't say that because we love you even we have a new baby. Wika naman ng asawa ko habang hinalikan ng pisngi ni Brian. Hindi ko naman akalain na ganitong iisipin ng anak ko. Masayahin kasi si Brian, kaya hindi ko pa alam ang soft side niya. Why are you so OA, Brian? Maybe you're a gay like Daddy Brian. Ira pang wika ni Andrea. Baby, don't fight with your kuya. Wika ko. Sorry, Daddy. Hinging tawad niya at niyakap ang kapatid niya. Ganoon din ang ginawa ni Carl. Kaya napapangiti kaming tatlo. Pagkatapos namin kumain ay pumunta ako sa office kasama ang asawa ko at si Brian. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang ko nang iwan namin sa kanilang mga bata. Isinama ko si Brian sa office para siya muna ang papalit sa akin. Bala ko kasing magbakasyon kasama ang asawa at mga anak ko. Gusto ko sanang kasama rin siya. Pero sabi niya siya na lang daw ang papalit muna sa akin sa office. Nang makarating kami sa office ay agad kaming sinalubong ng aking secretary. Good morning, ma'am, sir. Ngiting bati nito sa akin. Good morning. Can you call Shaira? I need her. Utos ko at pumasok na kami sa office ko. Babe, your office is so beautiful. Wika ng asawa ko habang inilibot niyang paningin sa loob. Che? Sambit naman ni Brian sa naiiritang boses. Nang may kumatok sa pintoy, agad ko itong pinapasok. Napansin ko naman ang pagtitig ni Shaira kay Brian. Good morning po, sir. Wika niya habang namumula ang kanyang pisngi. Napailing naman ako dahil napapansin kong pagsulyap niya kay Brian. Good morning. Anyway, I want you to become assistant to Mr. Brian Lim since I go on a vacation. Siya muna ang papalit sa akin, kaya ikaw nang bahala sa kanya. Wika ko na agad niyang ikinatango. Umirap naman si Brian at lumapit sa akin. Gosh, dude. Akala ko lalaking ibibigay mo sa akin. Bakit naman babae, dude? Bulong niya sa akin sa naiinis na boses. She's nice, don't worry. Ngiting sagot ko sa kanya habang sinamaan niya ng tingin ng magiging assistant niya. Cassandra's POV. After 2 years. Babe, are you okay? Tanong ng asawa ko nang makalabas na ito sa bathroom. I'm not, babe. I like to sleep more. Wika ko habang nakapikit. But you were asleep earlier in the morning. Wika niya kaya minulat ko ang aking mga mata. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Babe, what are you doing? Wika niya nang isinubsob ko sa kanyang kilikili ang aking muka. Why you smell so good, babe? Ani ko, habang patuloy pa rin sa pag-amoy sa kanya. Babe, I always smells good. Ngiting wika niya sa akin at inangat ang aking muka. Let's make love, babe. Bulong niya sa aking tenga.
Naramdaman ko naman ang milyong-milyong boltahe ang umakyat sa katawan ko. Siniil niya ako sa labi na agad ko namang tinugunan. Tatanggalin na sana niya ang damit ko nang biglang bumukas ang pinto. Ay, ano ba yan? Sigaw naman ni Honey habang tinatakpan ng mata ng anak naming si Andrea. Mommy, look! We cook for you! Wika ng anak ko at agad binuksan ang plato na nasa tray na inilapag ni Honey. Bigla namang bumaliktad ang sikmura ko nang naamoy ko ito. Dahil ang baho at parang amoy panis na ito. Kaya napatakbo ako sa banyo at doon sumuka ng sumuka. Mommy, are you okay? Wika ng anak ko sa umiiyak na boses. Babe, anong nangyari sa'yo? Dadalhin kita sa doktor. Wika ng asawa ko sa nag-aalalang boses pero hindi ko sila magawang sagutin at patuloy pa rin ako sa pagsuka. My God, Honey, don't tell me buntis ka na naman. Sabay kaming napalingon sa sinabi ni Honey dahil ngayon ko lang naalala na ilang buwan na pala akong walang buwanang dalaw. Babe, is it true? Are you really pregnant, babe? Utal na wika ng asawa ko. Bigla naman akong nagulat nang buhatin niya ako. Babe! Daddy na ulit ako. Yes! Sigaw niya pa habang buhat-buhat ako. Babe, ibaba mo nga ako. Madiin ko namang wika sa kanya. Pero parang bini si Marcos dahil hindi niya ako pinapakinggan. Mommy, do you have a baby already? Tuwang tanong naman sa akin ng anak kong si Andrea. I don't know, baby. Kailangan pa namin ni Daddy pumunta sa doktor. Wika ko nang ibaba na ako ni Marcos. Tumakbo naman siya sa aming wardrobe. Honey, nabaliw na yata ang asawa mo. Wika naman ni Honey habang umiiling. Let's go, Honey. We need to go to the doctor. Wika ni Marcos habang nilalagyan ako ng jacket. Babe, ano ba tong ginagawa mo? I need to take a bath first. Wika ko habang tatanggalin na ulit sana ang jacket na isinuot niya sa akin. Babe, kahit hindi ka maligo ng isang buwan, mabango ka pa rin. Wika ng asawa ko. Ew! Hirap pang wika ni Honey. Nakakainis talaga siya. Babe, bakit ba ako binubuhat? Kaya ko namang maglakad. Wika ko dahil buhat-buhat niya na naman ako pababa ng hagdan. It's okay, babe. Baka anong mangyari sa inyo ni baby? Haniya na ikinakunot ng aking noo. Marcos, what are you talking about? Babe, buntis lang ako. Singhal ko naman sa kanya. Pagdating namin sa hospital ay agad kaming pumasok sa isang pinto. Napansin ko naman na nakasulat dito, Dr. Marquez. Naligaw ka yata, Marcos. Wika ng babaeng nakasuot ng doctor gown sa upuan. Check my wife. She's pregnant. Wika ng asawa ko habang inalalayan akong umupo sa upuan. Your wife is beautiful. Ngiting wika niya habang nakatingin sa akin, kaya nginitian ko rin siya. By the way, I'm Cassandra Marquez, Marcos' cousin. Wika niya sabay abot ng kanyang kanang kamay sa akin at inabot ko naman ito agad. Cassandra Monteralba. Ngiting wika ko sa kanya. Binigyan niya ako ng 3 pregnancy test kit. At agad naman akong pumasok sa restroom. At habang nagpipiti ako ay kasama ko naman ng asawa ko sa loob habang hindi mapakali. Sinabihan ko na siya na maghintay sa labas pero nagpupumilit pa rin siyang sumama dito sa loob. Babe, anong nakalagay? Nauutal niyang wika sa akin kaya binigay ko sa kanyang 3 piti na ginamit ko. Ano to, babe? Bakit 2 linyang nakalagay? Kunot noo pa niyang tanong sa akin. It means I'm pregnant again. Wika ko na agad naman siyang sumigaw. Babe, tumigil ka nga, nakakahiya. Madiin kong wika sa kanya. Babe, you don't know how happy I am now. Tuwang wika niya sa akin, sabay halik sa aking noo. Paglabas namin ay agad akong pinahiga ng doktor. Nilagyan niya ng gel ang aking tiyan. May hawak rin siyang stethoscope at pinaikot ito sa aking tiyan. Nakakonect ito sa monitor, kaya nakikita ang loob ng matres ko. You're 12 weeks pregnant, Cass? Ngiting wika niya sa akin. Nagkatinginan naman kami ni Marcos at agad niyang hinalikan ng aking labi. And they are healthy, but of course you need to drink vitamins and eat healthy foods. Aniya. They? What do you mean? Takang tanong naman ng asawa ko sa pinsan niyang doktor. Yes, because they are triplets. Ngiting wika nito na agad ikinabilog ng aming mga mata. Look, this and also this one. Turo pa nito sa monitor
at ipinarinig sa amin ang mga heartbeat ng baby namin. Napayakap naman sa akin ang asawa ko habang umiiyak ito. Kaya niyakap ko rin siya ng mahigpit. After 9 months. Ate, bakit sobrang laki ng tiyan mo? Tanong naman ng kapatid kong si Carla. Because they are 3 inside. Ngiting wika ko sa kanya. Gusto ko rin magkaanak ng 3, ate. Wika niya habang hinahaplos ang aking tiyan. Me, I want to. Malandi namang wika ni Honey sa amin. Bakit hindi pa kayo nag-anak ni Shaira? Kunot noon namang tanong ni Carla sa kanya. My gosh, little sis, saan mo naman nakuha yan? Ew! Wika pa ni Honey sa malanding boses. Bakit ayaw mo sa kanya? Maganda naman siya, kuya. Bigla naman nagdilim ang mukha ni Honey sa sinabi ni Carla. At kahit ilang beses na niya itong pagsabihan na Honey ang itawag sa kanya, ay hindi pa rin ito nakinig. At kuya pa rin ang tawag nito sa kanya. Mommy, Daddy, Tita Carla, Ate Nika don't want me to borrow her toys. Iyak pang sumbong ng anak kong si Andrea. Because tita, she will claim it. Maktol namang wika ng pamangkin ko. My gosh, kayong dalawa talaga. How many times I told you na magbigayan kayo because you are sisters? Wika ni Honey na agad niyakap ang dalawa. Now say sorry, Andrea. Hika ni Honey na agad namang sinunod ni Andrea. I'm sorry, ate. Wika niya sa payakap kay Nika. Kaya napapangiti kami habang nakatingin sa dalawa. Pero napahawak ako sa aking tiyan nang maramdaman ang paghilab nito. Ah! Babe! Ang sakit ng tiyan ko! Sigaw ko habang nakahawak sa malaki kong tiyan. Nakita ko namang tumakbo ang asawa ko kasama si Enrico. Manganganak ka na ba, babe? Utal niyang tanong sa akin. Oo, kaya dalhin mo na ako sa hospital. Sigaw ko sa kanya. Ha? Teka, ilang... Babe, wag ka muna mga... Hey bro, just relax. Wika naman ni Dom nang mapansin namin na natataranta na ang asawa ko. At parang siyang manganganak dahil ang laki ng mga butil ng pawis sa kanyang noo. Marcus, ano ba yung ginagawa mo? Sigaw ko sa kanya dahil kinuha niya ang mga anak namin at dinala sa taas. Manganganak ka na ba, babe? Tanong niya ulit sa akin habang buhat pa rin ang mga anak namin. Marcus, walang yaka! Ibaba mo yung mga anak natin at ako ang buhatin mo para makapunta na tayo sa hospital. Sigaw ko sa kanya na agad niyang sinunod. Nagtatawa na naman si Enrico at Honey Brian sa kanya. Nang makarating kami sa hospital ay agad akong dinala sa emergency room. Ramdam ko naman ang takot ni Marcus habang hawak niya ng mahigpit ang aking mga kamay. At nang mailabas ko ng 3 anak namin ay nahimatay ng magaling kong asawa. Hindi naman ako makapaniwala habang nakatingin sa kanya sa sahig. Dahil ang dating napakatapang na si Marcus ay takot pala sa ganitong sitwasyon. Nang magising ang asawa ko ay pinagtatawanan ulit siya ni Honey habang nasa private room na ako rito sa hospital. Damn dude! Kapag hindi ka tumigil matatamaan ka sa akin. Inis naman niyang wika. Easy Papa, babae ako. Tawang wika pa nito. Natigil lamang sila nang pumasok ang mga nurse at dalang mga anak namin. Inabot nila ito sa amin at nakikita ko naman ang mga luha ni Marcus habang hinahawakan isa-isang mga anak namin. Ano po ang pangalan nila, ma'am? Para po mailagay na namin sa live birth nila. Wika naman ng nurse sa akin. Babe, ikaw na magbigay ng name nila. Wika ko sa kanya. He's Asher Callum and he's Axel Kai and this little princess is Aria Chloe. Ngiting wika niya na ikinatango ko. After 3 months. Marcus, POV. Baby Asher, drink your milk please and don't waste it. Wika ko habang isinubo ang bote na may lamang gata sa bibig ng isang anak ko. Sa kanilang 3 siyang pinakapasaway kahit maliit pa ito. Dahil ang nipple ng kanilang dede ay lagi niyang pinipisil kaya natatapon ang laman nito. Oh shit! Sigaw ko pa nang ipakpok niya sa akin ang hawak niyang bote ng kanyang dede. Napansin ko namang nagulat ito at ang mga kambal niya. Babe, what happened? Takang tanong naman ng asawa ko sa akin. He hit my head, mommy. Sumbong ko pa sa asawa ko. Napapangiti naman ako habang ngumingiti silang 3.
Kinakawawa niyo naman si Daddy. Wika ng asawa ko habang hinahalikan ng aking noo. Kaya napapangiti na rin ako. Mami! Daddy! Sigaw naman nila Carl, Brian at Andrea. Kaya agad namin silang niyakap. How's your school? Tanong ko sa kanila. It's okay, Daddy. We have friends already. Tuwang wika naman ni Andrea. At hinahalikan na nila ang mga kapatid nila. Niyakap ko naman si Cass habang nakatingin kami sa mga anak namin. Thank you for everything, babe. Bulong ko sa kanya, sabay halik sa kanyang labi. And thank you for loving me back again, babe. Ani ko, habang umaagos ang luha sa aking mga mata. I know I made her cry before. I knew I hurt her so much. And I'm so much thankful that even if I do that to her, she understands and accepts me again and gives me wonderful children. Thank you, babe. Pinunasan niya ang luha sa aking pisngi. And I really love you, Marcus. Dito na po nagtatapos ang nakakakilig na kwento ng pag-ibig ni Cassandra at Marcus. Sana po ay nakapagbigay ako ng aliw at inspirasyon sa inyo. Muli po, mula sa pusong pasasalamat mula kay Mayra Story. Salamat po sa isang taong pagsuporta. Sana po muli ay samahan niyo ako sa panibagong taon. Muli po, maraming salamat. God bless everyone.